Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng $2.10 billion na foreign investment o hot money para sa taong 2024. Base sa datos ng BSP, kabaliktaran ito mula sa $248.84 million na net outflows noong taong 2023. Ayon sa Central Bank, ang 54.2% ng mga pamumuhunang ito ay napunta sa peso government securities. Ang 45.8% ay inilagak sa mga kumpanyang nakalista sa Philippine Stock Exchange gaya ng banking, holding firms, real estate, transport services, at food, beverage, and tobacco. Ang United Kingdom, Singapore, Estados Unidos, Luxembourg at Hong Kong ang nangunguna bilang pinakamalalaking investor countries na may pinagsama-samang 86.3% na kabuuang investments. Samantala, umabot naman sa $15.83 million ang kabuuang outflows noong 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang Royal Canadian Mint o RCM upang palakasin ang kanilang kooperasyon sa pamamahala ng pera at pagdalisay ng ginto. Pinirmahan ni BSP Governor Eli M. Remolona Jr. at RCM President at CEO Marila May ang kasunduan sa pamagitan ng isang online na seremonya. Ang 5 taong kasunduan ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng BSP at RCM sa mga aspekto ng sustainable production ng pera, mas epektibong proseso ng paggawa ng salapi, pagproseso ng ginto at paggawa ng mga commemorative coin. Nakasaad din sa MOU ang mga pangunahing larangan ng kooperasyon kabilang ang pagpapalitan ng teknolohiya, pagsasanay at palitan ng mga tauhan, gayon din ang pagbabahagi ng pinakamahusay ng mga pamamaraan, kaalaman at technical na suporta para sa pagpapalakas ng kakayahan ng parehong institusyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nanawagan si Senior Deputy Minority Leader Paul Daza na repasuhin ang pinasok na investment ng Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ani Daza, posibleng magkaroon kasi ito ng conflict of interest sa hinaharap. Giit niya, paano papatawan ng parusa ang NGCP sakaling kakitaan nito ng paglabag gayong bahagi na rin ng board ang pamahalaan. Punto pa ng Samar Solon, baka magkaroon din ng regulatory capture kung saan ang Energy Regulatory Commission ay maaaring katigan ang financial interest ng NGCP na pribadong kumpanya kaysa sa pagkakaroon ng mas abot kayang singil sa kuryente. Enero ng lagdaan ang kasunduan sa pagbili ng pamahalaan ng 20% shares ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated. Inaasahang aabot naman sa 1.28 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa unang 3 taon nito ng pamumuhunan sa NGCP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente, muli magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.